Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 8, 2025, Saturday. Nakapasok na si Bagyong Uwan sa Philippine Area of Responsibility at nag-intensify na din ito bilang isang typhoon. Alamin natin ang mga pagbabago sa kilos at lakas nito ngayong araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Si Typhoon Uwan ay patuloy na lumalakas habang kumikilos pa west-northwestward sa karagatan sa silangan ng Eastern Visayas. Tinatayang nasa layong humigit kumulang 985 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas ang sentro nito at kumikilos sa bilis na 25 kilometers per hour. Taglay ni Uwan ang maximum sustained winds na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugsong hangin na hanggang 160 kilometers per hour. Dahil sa lakas at lawak ng sirkulasyon, asahan ang unti-unting paglala ng lagay ng panahon sa silangang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas habang papalapit ang core ng bagyo sa susunod na 24 hanggang 48 hours. Sa ngayon, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Catanduanes, pati na sa silangan at gitnang bahagi ng Northern Samar, Timog Silangan at Hilagang Silangang bahagi ng Samar at Northern part ng Eastern Samar. Sa ilalim ng Signal number 2, maaari nang maranasan sa loob ng at least 24 hours ang hanging higit sa 62 hanggang 88 kilometers per hour na sapat para magdulot ng light to moderate damage sa high-risk structures. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mas malawak na hanay ng mga lalawigan, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kasama ang Pulilio Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama ang Ticao at Burias Island, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island at Calamian Island. Kasama rin dito ang natitirang bahagi ng Northern Samar, Samar at Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Hilagang Silangan ng Bohol, Hilaga at gitnang parte ng Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Island, hilagang bahagi ng Negros Occidental, Northern at Central part ng Iloilo, Capiz, Aklan at Northern at Central part ng Antique, kasama ang Caluya Island, pati Dinagat Island at Surigao del Norte. Sa signal number 1, posibleng maranasan sa loob ng at least 36 hours ang lakas ng hanging umaabot sa 39 hanggang 61 kilometers per hour o kaya tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa loob ng 36 hours. Inaasahan ang very light o minimal na pinsala sa low-risk structures. Update naman tayo sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw. Inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan sa Eastern Samar, Northern Samar at Catanduanes. Ito ay sapat para magdulot ng biglaang pagbaha sa mababang lugar at pagtaas ng tubig sa mga ilog at sapa, lalo na kung sasabay sa high tide. Bukas naman, inaasahang lalakas ang ulan habang mas lumalapit ang rain bands ng bagyo. Posibleng higit sa 200 millimeters na mga pag-ulan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Aurora. Sa mga lalawigang ito, nakikita ang mataas na banta ng malalawak na pagbaha at landslide, lalo na sa paanan ng bundok at sa gilid ng dalisdis. Asahan naman ang 100 hanggang 200 millimeters na pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Quezon, Sorsogon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar at 50 hanggang 100 millimeters sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Biliran at Samar. Sa Lunes naman, November 10, inaasahan ang peak ng ulan para sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Posibleng higit sa 200 millimeters na ulan sa Aurora, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Tarlac at Pangasinan. Sa rehiyong ito, mataas ang banta ng pag-apaw ng ilog, pagguho ng lupa at pagbagsak ng bato, lalo na sa mga kalsadang tabing bangin. Sa Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite,
Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at Occidental Mindoro, posibleng umabot sa 100 hanggang 200 millimeters ang ulan. Sa Batanes, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte at Camarines Sur, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan. Hindi ito dapat ipagsawalang bahala lalo na sa mga tulay na mababa at sa mga komunidad na matagal nang saturated ang lupa. Paalala lang, ang aktwal na ulan ay maaaring mas mataas pa sa kabundukang lugar dahil sa orographic enhancement at maaari pang lumala ang epekto sa mga lugar na may significant antecedent rainfall nitong mga nakaraang araw. Sa latest track forecast naman tungkol kay Bagyong Uwan, mahalagang tandaan na kahit sa labas ng forecast confidence cone at mismong landfall point, maaari pa ring maranasan ng heavy rainfall, severe winds at storm surge. Sa kasalukuyang takbo, si Uwan ay inaasahang patuloy na kikilos pa west-northwestward hanggang Monday, November 10, bago lumiko pa northwestward pagsapit ng Martes, November 11. Posibleng maglandfall ang sentro ng bagyo sa timog na bahagi ng Isabela at hilagang bahagi ng Aurora sa linggo ng hating gabi o Lunes ng madaling araw. Tatawid sa bulubunduking bahagi ng Northern Luzon at lalabas sa West Philippine Sea sa Lunes ng umaga o hapon. Mataas ang posibilidad na mabilis pa itong lalakas at aabot sa super typhoon category ngayong gabi o bukas ng umaga at maaari ring tumama sa lupa habang malapit o nasa peak lifetime intensity. Bagamat hihina ito habang tumatawid sa kabundukan, inaasahang mananatili pa rin ito sa typhoon category habang binabagtas ang Northern Luzon at muli pang magpapalakas sa West Philippine Sea. Habang papalapit ang posibleng landfall window, asahan din ang pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa mas maraming lugar, lalo na sa Silangang Luzon, Bicol hanggang Central Luzon. Maaaring mag-upgrade mula signal number 1 patungong mas mataas na antas depende sa aktwal na bilis ng paglakas at sa eksaktong track. At ang pinakamataas na posibleng antas ay wind signal number 5 na tumutukoy sa catastrophic wind impact sa mga lugar na pinakamalapit sa eyewall at sa core wind. Inaasahan ding magsimulang mas lumala ang lagay ng panahon sa linggo, November 9, habang papalapit ang sirkulasyon at maaaring maranasan ng potentially life-threatening na stormy conditions sa Lunes, November 10 at Martes, November 11. Partikular sa Northern Luzon at sa piling bahagi ng Central Luzon. Sa baybayin, aasahang lalala ang karagatan sa silangan at hilagang seaboards bago pa man ang landfall. Malaki ang tsansa ng storm surge lalo na sa kahabaan ng east coast ng Luzon at sa dadaan ng baybaying bahagi ng landfall corridor. Iwasan ang pananatili sa tabing dagat, breakwater at dike para manood ng alon. Bantayan ang oras ng high tide at sundin agad ang preemptive evacuation kung iutos ng lokal na pamahalaan. Para sa mga mangingisda at bangkerong nasa Catanduanes, Samar, Eastern Samar, Samar, Northern Samar at Bicol Coast, wag nang pumalaot habang nakataas ang gale warning. Ilipat ang bangkas sa likod ng natural na depensa tulad ng estero o likod ng pier. Uulitin natin, si Typhoon Uwan ay nasa silangan pa ng Eastern Visayas. Lumalakas at kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. May 130 kilometers per hour na sustained winds at 160 kilometers per hour na bugso. Posibleng maglandfall ito sa southern part ng Isabela o northern part ng Aurora. Sa pagitan ng Sunday ng gabi at Monday ng madaling araw, tatawid sa kabundukan at lalabas sa West Philippine Sea sa Monday. Mabilis ang intensification ni Typhoon Uwan at posibleng ang umabot sa super typhoon category bago o sa oras ng landfall. Ihanda ang bahay, pamilya at komunidad ngayon pa lamang, secured roofing, i-ready ang go bag, malinaw na evacuation at communication plan para manatiling ligtas habang binabantayan natin ang paglapit at posibleng hagupit ni Uwan.